Bakit nawala si content monetization sa ating monetization tab gaya nito? So, hindi nag-a-appear yung content monetization natin doon sa ating monetization tool. So, ano nga ba ang ibig sabihin nito? So, ayon sa aking research, ang unang rason kung bakit ito nawala ay dahil nasa developing stage pa lamang si content monetization. Meaning to say, marami pang mga development ang pwedeng mangyari doon sa content monetization at may mga ibang account na pwedeng maapektuhan nito. Pangalawa, maaaring napansin na ni Meta ang ating account kaya nawala ang ating monetization program. Malaki ang chance na kapag ito ay bumalik ay invited na ang ating account. Alam ko na nandito ka sa video na ito dahil nawala din ang iyong content monetization. Kaya ang dapat natin gawin ngayon ay linisin muna natin yung mga account natin, umiwas muna tayo sa mga violations, umiwas muna tayo sa mga copyright para mas maganda ang ating account. So guys, ito yung continuation ng aking explanation tungkol sa nawala natin na content monetization at kung paano ko siya na-handle. So makikita naman natin dito na wala pa din talaga akong content monetization sa monetization tab ko. Nakailang refresh at saka nakailang months din ako na naghintay dito sa aking account upang maibalik yung kanyang content monetization. Almost 2 months din akong naghintay, nag-scroll ng paulit-ulit, nag-check sa aking account at ito yung nakita ko. So, bumalik nga siya pero nagkaroon siya ng ganito. Unfortunately, your Facebook has not been approved to use content monetization. Sobrang nasayangan ako dito guys kasi ang alam ko wala na talagang pag-asa itong aking account. So, mga ilang days din ako na nag-isip at nagtaka kung bakit ganito yung lumabas sa akin, knowing na wala naman akong nagawang violation doon sa aking mismong account. Inisip ko na lamang na baka nagkaganito yung aking account kasi wala pa akong 5,000 followers, wala pa akong 60,000 minutes views, or whatsoever. Nagkaroon ako ng doubt sa aking account kung bakit siya na-mark na ganito. After how many days, hindi ko talaga to pinigilan kasi alam ko na marami sa inyo na naghihintay sa aking update tungkol dito sa aking video. Marami din akong ginawang mga experimentation dito sa aking account upang maibalik yung dating health ng aking account. Hindi ko siya basta-basta hinayaan na ganito na lang na hindi ako approve dito sa content monetization. So kung titignan natin dito sa aking screen record, bumalik yung content monetization ko. So ito yung day na parang pinanghinaan ulit ako kasi nung nakita ko na may mark na unfortunately blah 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 sa aking account, nawala din siya bigla. Pero, nung tinignan ko ulit yung content monetization ko, ganito na ulit siya. Meaning to say, yung mga ginawa kong experimentation sa aking account ay nagiging effective. Ang ginawa ko sa aking account ay dinilit ko yung mga may music na galing sa Facebook. Iniwasan kong mag-spam share sa aking mga videos sa mga groups. Sinigurado ko na yung aking ina-upload ay meron siyang originality. 3 times a day ako na nag-a-upload gaya ng stories, reels, or videos sa aking account. At sinisigurado ko din na yung mga videos or reels na aking ina-upload ay may context siya. Hindi lang siya basta-basta title, kundi meron siyang mga text na naka-intact doon. So, in short, hindi ko sinukuan yung aking account. Kahit 1,000 followers pa lamang ako, pero sinigurado ko na yung content ko ay sa akin talaga at original. Dito, hindi ko in-expect na one day makikita ko yung account ko na monetized na siya. So, makikita natin doon sa insights na yung views hindi siya ganun kataas, pero yung content is na-maintain ko siya. Thank God, na-monetize ako kahit 1,000 followers lang ako. At alam ko, based sa experience ko, na effective yung mga method na aking ginawa. So, simple lang naman yung aking mga ginawa dito sa aking account. Though, mahirap lang siya. Kailangan natin siyang tiyagain. Pero kung gusto talaga natin na magkaroon ng ganito, is paghihirapan talaga natin siya. Kailangan natin siyang linisin and dapat pasok talaga sa policy ni Meta. Kung nawala din man yung content monetization mo sa iyong Facebook account, sinisigurado ko sa'yo na kapag ginawa mo yung mga steps na aking ginawa, is babalik din siya. Ipakita natin kay Facebook na
Desidido talaga tayo na mag-upload ng original contents na kahit wala siyang gaanong engagement, as long as original yung content natin at may context siya, bibigyan niya tayo ng chance upang maging content creator dito sa Facebook. So, i-reveal ko sa inyo ngayon kung ano yung talagang ginawa ko sa aking Facebook, kung bakit siya na-monetize, maliban sa paglinis sa aking account. So, heto na. Sinigurado ko lamang na magkaroon ang aking Facebook ng 100 videos. 100 videos with original content na may context or may text na naka-attach doon sa video. Sinigurado ko din na 3 times a day ako na nag-upload ng aking videos na merong time interval. Like for example, nag-upload ako ng 8 a.m. So, yung next na upload ko na is 12 or 1 p.m. or 2. And may interval siya na every 4 hours or 6 hours. Hindi natin kailangan ng maraming followers, guys. Sinasabi ko sa inyo, kahit konti pa lang yung follower ninyo, gaya sa akin na 1,000 follower pa lang, pero na-invite na siya agad. Kasi original yung mga content na ginawa ko. At binura ko lahat ng feeling ko hindi original at merong music na galing kay Facebook. Wala din namang mawawala sa atin kung ating itatry sa ating mga Facebook account yung aking method na ginawa. And if ever man na makatulong sa inyo itong aking video, sana i-like, i-follow, at mag-comment kayo sa mga videos ko para sa mga susunod pa na content na aking gagawin tungkol sa Facebook. Kung may mga questions and suggestions man kayo, open yung ating comment section para doon natin pag-usapan at malay natin soon magawan ko siya ng content.